Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Diwa. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Nang mga panahong ito, kilala si Lolo Fernand bilang malupit sa pagdidisiplina. Bawat mali na mga apo, katumbas ng paglatay ng latigo o hindi kaya naman ng anumang bagay na mahawakan. Palagi din itong pasigaw magsalita. Hindi matandaan kung kailan ito nagbaba ng boses. Ang ugaling ito ang dahilan kung bakit iniwan ng asawa. Maging ang mga anak ay nagsialisan matapos makapag-asawa. Mag-isa ito sa mahabang panahon hanggang sa dumating ang mga apong sina Diwa, Dino at Miko. Parehong hindi kasundo ang mga magulang. Pinalayas dahil sa ugaling minana kay Lolo Fernanda. Pagdating sa tahanan ng matanda, hindi nagkakaisa ang mga ito. Sigawan, sagutan, pisikalan. Iilan lamang sa araw-araw na kaganapan sa buhay ng maglolo. Gayunpaman, nanatili sila sa poder nito. Kahit hindi lilipas ang araw na walang napagbubuhatan ng kamay. Bukod sa wala nang mapupuntahan, may parte sa kanila na gustong nasa tabi ng matanda. Sa kabila ng ugali ni Lolo Fernandez, hindi may tatanggi ang pagmahal nito sa mga apo. Hindi man aminin sa salita, halata sa kilos. Ilang beses nang nasangkot sa rambulan ang magpipinsan. Ngunit sa tuwing magkakagipitan, maaasahan ito at handang ipaglaban ang mga apo. Kahit na sila pa ang may kasalanan. Ilang ulit nang nagkaharap sa barangay dahil sa kaguluhan. Gayunpaman, sinisigurado na matanda na mapapawalang sala ang mga apo. Ito ang bagay na bumibilib sina Diwa, Dino at Miko. Ito rin ang rason kung bakit kampante sila sa oras ng away. Ay kayo, ang angas niyo naman. Anong ginagawa niyo? Ha? Hindi kayo taga rito kaya pwede ba? Umalis na kayo. Umaasta pang siga mga patpati naman. Sandali. Maganda yung kasama niyo . Papatulang ko sana. Kaso tomboy pala. Wika ni Frankie. Isa sa madalas na kaaway ng magpipinsan. Nagpapahinga lamang sila sa tabi ng ilog. May mangga na hitik ang bunga. Namitas ng tigi-isa. Bagay na kinakagalit ng lalaki. Hoy, wag na wag mo ang inaasar yung pinsan ko. Kung ayaw mong mabugbog, pinagsasabi mong nag-aangas. Namimitas lang kami ng mangga. Inaano ka ba namin? Tanong ni Miko. Naalerto ang magpipinsan nang lumapit ang grupo. Hindi naman karamihan. Nasa bilang 5. Kilala nila ang ugali ni Frankie kaya naging maingat. Kilala kasing mambabarang ang lola nito. Hindi niyo pa rin ba nauunawaan ang gusto kong sabihin? Ang gusto ko, umalis kayo rito dahil sa kabilang sitio ang tahanan niyo. Baluarte ko ito. At anumang oras na nasa paligid ay pagmamay-ari ko. Muling wika ni Frankie. Alam mo, ikaw nga tong nag-aangas Kung makaangkin ka parang anak ka ng mayor Sabat ni Diwa. Umalis na nga lang tayo. Hindi pwedeng patulan. Mangbabarang ang lola niyan. Wika ni Dino na nadinig ni Frankie. Aba,
Dapat lang na matakot kayo sa akin. Kung ayaw niyong may tumirang insekto dyan sa katawan niyo, isang utos ko lang kay Lola. May gagapang na alimatok dyan sa tiyan ninyo. Wika ni Frankie. Hindi na pumatol ang magpipinsan. Nagmamadaling umalis ngunit pagdating sa unahan, humarang ang grupo. Nang walang ano-ano'y nagsuntukan. Gumanti ang magpipinsan, hindi nagpatalo. At sa huli ay bugbog sarado ang grupo ni Frankie. Walang binatbat sa karunungan ng mga ito. Lumaking barumbado kaya may laban sa pisikalan. Iniwan nila ang mga itong nakabulagta. Pagkarating naman sa tahanan, nag-alangan sa pagpasok dahil nakaabang sa pinto si Lolo Fernan. Nasa likod ng mga kamay, tanda na meron itong hawak na sinturon. Nagtutulakan pa kung sino ang mauuna. Nang sumenyas ang matanda na lumapit. Sa huli, si Diwa ang humakbang. Kagading napangiwi matapos hampasin ang sinturon. Sigaw naman mula kay Dino at Miko. Parehong nakahawak sa hita. Naupo sa bangko ang tatlo. Hinihintay ang sermon na matanda. Nambugbog na naman kayo sa kabilang sityo. Dumating pa kayo rito, puro lang naman perwisyo ang dala ninyo. Apo pa naman ni Manang Juliana ang kinalaban nyo. Matigas ba ang buto nyo para kayanin ng barang? Ha? Ang sarap nyong isako at ipaano doon sa ilog eh. Wika ni Lolo Fernan. Lolo, sila naman po yung nauna kaya gumanti lang kami. Hindi namin hahayaan na mabugbog kami, ano? Tugon ni Diwa. At sumasagot ka pang talaga. Ikaw ka babae mong tao, ang lakas mong magamon sa mga lalaki. Umayos ka ng asta dahil babae ka. Lolo, porket babae hindi na pwedeng manapak? Buti nga sapak lang yung inabot sa akin eh. Kung hindi lang ako nakapagpigil, baka pinalian ko pa ng buto. Aray ko. Napasigaw ito matapos hilahin ang tenga. Napayuko pa ng batukan. Sina Dino at Miko ay hindi umiimik sa takot na idamay. Hindi na kayo pwedeng lumabas magmula ngayon. Kapag nagkakasama kayong tatlo, gulo lagi ang kinasasangkutan. Hindi rin kayo kakain ngayong hapunan. Magdusa kayo sa gutom. Baka sakaling magtanda kayo. Pasok sa kwarto! Wika ni Lolo Fernan. Nagkulong sa silid ang magpipinsan alinsunod sa lolo. Hindi nakapaghapunan. Panay bato ng masasakit na salita sa matanda. Pinaparinggan nila ngunit baliwala kay Lolo Fernan. Hindi din makatulog dahil sa kumakalam na sikmura. Nang magka-ideya, dahan-dahang pumuslit pero sa sandaling nakupo na sa hapag. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na atungal. Natigilan ang tatlo. Sinunda ng tingin ang yero at unti-unting nayuyupi. Tanda na merong lumalakad sa bubong. Napaigting ng kumuluskus ang kabilang bahagi. Kalaunan, pares ng nanlilisik na mga mata ang natanaw sa pagitan ng siwang ng bintana. Mga hindot, pumasok kayo sa kwarto. Kitang may aswang nakatayo lang kayo dyan. Bilis! Wika ni Lolo Fernan. Napukaw ang atensyon ng magpipinsan nang sumigaw si Lolo Fernan. Sinunda ng tingin ang matanda na walang takot lumabas. Tinawag pa ang nilalang at hinamon. Nag-aalala ang magpipinsan dahil mahina na ang matanda. Wala pang dala na anumang sandata na ipanlalaban sa aswang. Ngunit ang lakas maghamon. Hindi naglaon. Nagpakita ang nilalang.
Kumuha ng itak si Diwa. Hinagis kinaroroonan ni Lolo Fernan, kaso hindi rin nagamit. Gulat sila nang magbago ang galaw ng matanda. Hindi mula sa pagiging mahina, naging malakas. Pinamalas ang husay sa pakikidigma. Sinasabayan ni Lolo Fernan ang liksi ng aswang. Bawat galaw ay natatapatan. Ibinabalik ang atake nito. Tumilapon matapos masuntok sa dibdib. Namangha ang magpipinsan dahil sa bawat tama ng kamao. Parang may humahagupit na kulog. Patuloy lamang itong ginawa ng matanda. At hindi katagalan, bumuluwak ang laman ng paulanan ng suntok sa tiyan. Hindi lang yun, binalian pa ng leeg. Tulalang inabot ni Diwa ang sako sa tabi ng hingiin ni Lolo Fernan. Pasimpleng sinilid ang katawan ng nilalang. Kinaladkad patungo sa kung saan. Nagkatinginan ang magpinsan. Hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon. Bago makabalik ang matanda ay pinag-uusapan nila ang nasaksihan. Nakita niyo naman yung nakikita ko, ano? Hindi ba? Kilala ba talaga natin si Lolo Fernan? Bakit parang may iba pa siyang pagkatao? Tanong ni Miko. Ang lupit ng galawan no? Daig pa yung boksingero. Grabe ang galing. Tugon ni Dino. Napaisip si Diwa sa mga kaganapan. Hindi naglaon. Naalala ang minsan ang napag-usapan ng mga tiyahin ang tungkol sa matanda. Kung tama po yung pagkakaalala ko, may anting-anting si Lolo. Hindi kaya ito yung dahilan para maging ganun yung galaw niya? Kasi alam naman natin na mahina na siya dala ng katandaan. Pero kanina, malinaw sa atin na malakas pa siya at ang bilis ng kilos. Wika ni Diwa. Kagad namang naudlot ang usapan nang dumating si Lolo Fernan. Kalmado ang galaw na para bang walang nangyari. Dumiretso sa silid at natulog. Kinabukasan, nagising sila sa ingay. Maagang namukpok ng yero ang matanda. Nang makita sila, kagad sinigawan para tumulong. Umakyat sa bubong sina Dino at Miko, habang si Diwa naman ang nautusan sa paghahanda ng agahan. Pagkatapos, itinipon ang magpipinsan para sa mahalagang usapin. Tahimik na nakikinig ang tatlo sa bawat salita ni Lolo Fernan. Diretsahan ang pagsabi ng matanda. May nakaabang na banta sa kanilang buhay. Walang preno na sinabing aswang ang kalaban. Si Diwa na palatanong, hindi napigilang mag-usisa. Lolo, sagutin mo nga kami. Sino ka po ba talaga? Bakit parang nag-iiba yung katauhan mo noong kaharap mo yung aswang? Totoo po ba yung narinig ko kina Tia na meron kang anting-anting? Wika ni Diwa. Ano naman kung meron? May problema ba tayo? Ikaw, Dewa, bawas-bawasan mo nga yung pagtatanong mo. Nakakairita ka na. Sundin ninyo ang sinasabi ko. Magmula sa araw na ito, wala munang maglalakwatsa. Hindi kayo gagala dahil may banta sa paligid. Nakita nyo naman ang aswang kagabi. Higit pa roon ang makakalaban natin sa susunod. Tugon ni Lolo Fernan. Natin talaga, Lolo. Kayo lang naman yung may kaaway na aswang Dinadamay mo pa talaga kami. Wika ni Diwa. Kaltok ang iginawad ni Lolo Fernan matapos umirap ni Diwa. Pati si Miko at Dino, nakaltokan din. Tumahimik ang lahat nang magpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Dapat mauna muna ang pag-iisip kaysa bibig. Walang magandang ilalabas na salita kung hindi pag-iisipan.
Umayos kayong tatlo. Kayo lang ang nagpapakulo ng dugo ko eh. Tandaan ninyo ha, kapag sumuway kayo, hindi lang sinturon ang lalapat dyan sa katawan ninyo. Magkasubukan talaga tayo. Babala ni Lolo Fernan. Lolo, hindi ka po ba nakokonsensya sa ginagawa niyo sa amin? Kumambugbog po kayo. Parang hindi mo kami Aray! Natahimik si Dino. Matapos lumatay ang walis sa binte, tumakbo na rin sina Diwa at Miko bago balingan. Nang mga sumunod na araw, ikinulong sa tahanan ang tatlo. Hindi naman literal na nakakulong. Sadyang hindi lang nakakalayo sa tahanan. Kung aalis man, diyan lamang sa bakuran o likod bahay. Bawat galaw ay sinusunda ng tingin ni Lolo Fernan. Bagay na kinaiinisan na ng magpipinsan. At hindi naglaon. Nagplano ang mga ito ng pagtakas. Isang gabi, nang mahimbing na sa pagtulog ang matanda, nakatsyempo ang tatlo. Nagmamadali sa pag-alis. Ito ang gabi kung kailan napag-usapan ng kaibigan sa kabilang bayan. Kaarawan at may maliit na salo-salo. Tatlo naman sila kaya hindi natakot na lumabas sa gabi. Pagkarating naman sa tahanan ng kaibigan, kagad silang pinapasok at pinakain. Naging masaya ang sumunod na sandali. Kantahan, sayawan, kwentuhan. Maraming pagkain at inumin kaya't naaaliw. Nagpaalam si Diwa. Naghahanap ng pwesto para makaihi. Sa likod bahay ang palikuran na may iilang layong lakaran. Habang naglalabas, napansin ng dalaga ang kakaibang tunog. Tila hindi hingal ng hayop. At dahil nakuryoso kung ano, sinilip ang mayayabong na halamanan. Nanlaki ang mga mata ng may humablot at kinaladkad papunta sa masukal na bahagi. Sumubsob sa lupa matapos ibalibag. Tumayo si Diwa at binida ang lakas ng kamao. At kahit babae ito, sanay sa pisikal na labanan dahil sa ilang ulit na pagkakasangkot. Likas din ang lakas ng mga kamao kaya may ganang makipagbuno. Ang hindi lang maintindihan, ubog ng tao ang kaharap kaso nga lang, malabo ang pagmumuka. Dito din galing ang hingal. Hindi may kakaila ang lakas ng kalaban. Pasimpleng umiilag sa atake ni Diwa at hindi naglaon. Naging marahas. Lumapat ang mga kuko sa pisngi at nag-iwan ng sugat. Bahagyang nahilo ang dalaga kaya piniling tumigil. Ikaw pala ang nag-iisang apo na babae ni Fernan. Ang kaso, mahina ka kaya hindi mo pataglay ang mutya ng kulog. Wala din akong maramdaman na enerhiya mula sa'yo. Kaya isa ka lamang inutil. Naglaan pa ako ng oras para makaharap ka. Wala ka rin naman palang silbi. Wika ng babae, sabay dura. Kunot noong tumingala si Diwa dito. Gusto sanang magtanong ngunit minabuting titigan na lamang. Malinaw na nakita ang nagtutulisang mga kuko, nanlilisik na mga mata at mahabang buhok na parang may sariling buhay. Malaya itong gumagalaw sa hanginan. Nanatili ito sa dilim kaya hindi rin naaninag ang muka. Oo nga pala. Pakisabi sa magaling mong lolo na bilisan niya ang pagsalin ng mutya sa'yo. Nakakabagot maghintay ng matagal. Pakisabi din sa lolo mo na nangangamusta ang lahi ng kubot. Huling wika nito bago naglaho. Nagmamadaling tumayo si Diwa. Kagad bumalik sa tahanan ng kaibigan. Kinaladkad na nito pauwi ang mga pinsan.
Habang nasa daan, napansin ang hubog ng babae. Sumusunod ito sa kanila. Bilisan ang lakad hanggang sa makarating sa tahanan. Muli, hagupit ng sinturon ni Lolo Fernan ang sumalubong. Nahinto ang paglatay ng sinturon nang ikwento ni Diwa ang tungkol sa naganap. Natigilan si Lolo Fernan nang madinig ang salitang kubot at hindi naglaon. Hinila sa kabilang kwarto ang dalaga upang makausap ng personal. Sinong nagpakita sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Ano ang ginawa ng hayop na yon? Tanong ni Lolo Fernan. Nakita niyo naman po na may sugat ako sa pisngi, hindi ba? Ito yung ginawa ng kubot na yon. Sino ba kasi yun, Lolo? Ang mga kalaban mo, kaming mga apo mo ang naiipit. Mabuti na lang kinaawaan ako ng Diyos kaya nakaligtas. Saka may sinabi siya na hindi ko pataglay ang mutya ng kulog, kaya isa pa akong inutil. Nag-aaksaya lang daw siya ng oras para makaharap ako. Ano po ba talaga yun? Ang apo ni Marlota, si Delia. Kahit kailan hindi matahimik ang hanggan na yon. Inubos ko na nga ang nakakatanda. Sumunod naman sa yapak ang mga apo. Kahit kailan nakakabwisit talaga ang pamilyang yon. Hindi na lang kasi manahimik. Tungkol saan ba kasi yung nangyayari, Lolo? Noong isang gabi, may aswang na sumugod rito. Ngayon naman may buwibiktima sa akin. Normal pa po ba ito? Ikaw ha? Kung ano-anong kalokohan ang pinapasok mo, Lolo. Kaya siguro iniwang ka ng mga kaanak mo dahil dito. Tama ano? Wika ni Diwa. Sa unang pagkakataon, natahimik si Lolo Fernan. Nasanay na si Diwa na palagi itong may isasagot ngunit sa puntong yun. Nag-iwas ng tingin sabay buntong hininga. Mararamdaman dito ang matinding galit. Nang mismong gabing ito, nag-abot ng patalim si Lolo Fernan. Nanlaki ang mga mata ni Diwa nang sugurin siya nito. Sinigawan pang lumaban, gamitin ang patalim. Dahil sa tono nito, napilitang damputin ang itak. Nagdadalawang isip dahil lolo ang kaharap at may sandatang hawak. Kaso ng totohanin na matanda ang pag-atake, napilitan ding lumaban. Hindi maunawaan ni Diwa ang nangyayari dahil hindi naman sana siya ganong kabilis, ngunit ito ngayon. Nauunahan niya si Lolo Fernan. Para ding nababasa ang galaw na matanda. Bago makakilos, nahuhulaan na ang susunod na galaw hanggang sa nagawang itumba ang matanda. Sa halip na masaktan sa lakas ng pagbagsak, tumawa ito. Pasimpleng tumayo at sa kauna-unahang pagkakataon, mababa ang tono ng boses. Malumanay ang pagsasalita at higit sa lahat, puro papuri ang sinasabi. Gumana na ang pagriritual ko sa mutya. Lahat ng pagod ko ay nagbunga ngayon. Diwa, ikaw ang susunod sa yapak ko. Tama ang pakiwari ko noong isinilang ka. Walang duda kung bakit kumislap ang mutya ng gabing yon. Ang tanga na mismo ang pumili ng kasunod na tagapangalaga. At ngayon, ikaw na ang magtatanga nito. Simula ngayon. Wika ni Lolo Fernan. Napayuko si Diwa nang ituro ni Lolo Fernan ang bulsa niya. At nang kapain ito, nahugot ang isang bato na parang pinalilibutan ng boltahe. Napansin ng dalaga ang lakas ng enerhiya at kagaanan ng pakiramdam. Ano po ba ito, Lolo? Paano napunta sa bulsa ko ang batong to? Tanong ni Diwa. Yan ang mutya ng kulog at kidlat. Matagal na yang namamahinga, pero muling nagising ng mahawakan mo. Isa lang ang ibig sabihin nito, Diwa.
Ikaw ang susunod na magmumutya sa pamilyang ito. Isa ka mang babae, pero ikaw ang pinili ng gamit. Tanggapin mo ng buong puso. Hayaan mong manahan sa iyong pagkatao ang mutya. Masisiguradong hindi ka nito pababayaan. Pagpapaliwanag ni Lolo Fernan. Hindi nakapagsalita si Diwa. Palipat-lipat ang tingin sa mutya at kay Lolo Fernan. Naunawaan ng dalaga ang lahat ng pinapaliwanag na matanda. Paisa-isa hanggang sa wala ng pagtatanong. Hinayaan din siya nitong magpasya kung sakaling aayawan ng tungkulin. Tatanggapin ni Lolo Fernan ang magiging pasya. Binigyan pa siya nito ng ilang araw. Akalain mo yun? Si Diwa yung nag-iisang babae sa atin. Pero siya pa yung pinili sa mabigat na responsibilidad. Makakaya niya kaya yun? Aswang ang makakalaban niya. Ano sa tingin mo, Miko? Nag-aalalang tanong ni Dino. Kagaya ng sinabi ni Lolo, hindi siya pipiliin ng mutya kung alam nitong hindi kaya. Kilala mo si Diwa. Siya yung tipo ng tao na kakayanin yung kalaban. Kahit mahirap. Kita mo naman kababaeng tao pero kayang itumba yung malalaking kaaway. Tugon ni Miko. Siya lang yung pinsan nating babae. Kaya bilang mga lalaki, tungkulin natin siyang protektahan. At kung sakaling lalaban siya, lalaban din tayo. Yun lang ba? Walang problema. Laban lang pala Pag-uusap ng mga pinsan. At habang nakamasid kay Diwa na tinuturuan ng dasal at pamamaraan sa pakikipaglaban, sineryoso ni Diwa ang pag-aaral sa turo ni Lolo Fernan. Matapos maunawaan ang lahat, tinanggap kagad ang responsibilidad. Kusang nagpasya ang isip at katawan para dito. Sakto na lumipas ang ilang buwan. Bumalik si Delia para maghamon. Kasalukuyang naglalakad sa kadiliman ng gabi ang magpipinsan. Inutusan sa bayan at dahil madalang ang sasakyan, kinakailangan ang paglalakad. Pagkarating sa unahan, humarang ang makapal na buhok. Hindi nagtagal. Naglabas-pasok sa tenga't ilong. Kumilo si Diwa. Nang masipat ang aswang na nagtatago, nilapitan at pinutol ang buhok gamit ang punyal na bigay ni Lolo Fernan. Nararamdaman ko sa iyo ang mutya. Naipamana na nga ni Fernan ang gamit sa iyo. Mainam, para naman may silbi ang paghihintay ko. Inaabangan pa kita sa daanang to. Wika ni Delia. Sa puntong ito, inilantad ng aswang ang tunay na wangis. Isang babae, maitim ang mga mata. Abot sa magkabila ang tenga ang tabas ng bibig. Malalagari ang matutulis ng ngipin. Matatalas ang mga kuko. Gayon din ang makapal na buhok na ginagamit upang umatake sa biktima. Sumisip-sip ng dugo. Hindi titigilan hanggat maging butot balat ang biktima. Aswang na kung tawagin ay kubot. Inihanda na ni Diwa ang sarili. Inusal sa isipan ang orasyon na itinuro ni Lolo Fernan. At hindi naglaon nakawala ang mga pinsan sa pambibiktima ng buhok nito. Kagad sumugod ang aswang. Sa bilis ng mga buhok, kumapit sa katawan ng dalaga, umulupot hanggang sa hirap na sa paghinga. Nasa iyo ba talaga ang mutya? Bakit parang mahina ka pa rin? Kung sa bagay, hindi gagana ang gamit kapag bago pa lang. Naku naman, nagsayang muli ako ng oras. Wika ni Delia. Ano ba talagang pakay mo sa pamilya ko? Ano ang atraso ni Lolo Fernan sa'yo? Tanong ni Diwa. Hindi pa ba naikwento ng lolo mo?
Iha, si Fernan lang naman ang umubos sa mga ninuno ko. Inihabili ng yumao kong lola na anuman ang mangyari, gaganti ako para sa kanila. Ang kaso, hindi na si Fernan ang gustong ipapatay, kundi ang susunod sa yapak nila bilang antingero. Malas mo lang dahil ikaw ang tumanggap. Ang nag-iisang apo na babae. Muling wika ng aswang. Habang kinakausap ang nilalang, dahan-dahang kinalaga ni Diwa ang sarili. Nang umepekto ang orasyon, hindi nito namalayan na nakatakas na siya. Huli na mapagtantong nasa likod na ang dalaga. Naitarak ang punyal sa leeg. Nanlaki ang mga mata. Hindi inaasahan ang mabilis nitong paggalaw. Habang iniinda nito ang sugat, marahas na kumilos ang buhok. Sinugod si Diwa ngunit mabilis na naiwasan. Biglang tumiklop ng ilabas ang mutya ng kulog at kidlat. Hindi makatingin ang aswang na nasisilawan. Kaya inubos ni Lolo Fernan yung angkan mo. Dahil kayo naman itong masasama. Ang dapat sa inyo, mamahinga sa kabilang buhay. Wika ni Diwa. Walang pag-aalangan na sinuntok ng dalaga ang aswang. Isang beses lang. Ngunit yumanig ang katawan nito. Kasabay ng pagkawasak ng muka. At hindi naglaon ay bumulagta na lamang sa lupa. Pagkabalik sa tahanan, magiliw na kwento ng magpipinsan ang laban. Kaso biglang natahimik nang magsalita si Lolo Fernan. Ayon dito, hindi dahil napuksa si Delia. Ibig sabihin, tapos na ang labanan. May kapatid na minsang sumugod sa matanda. Alerto naman ang dalaga para kung sakali na magpakita man ang sinasabing kapatid. Kagad na malalabanan. Hanggang sa mahabang panahon ng lumipas, sumapit ang puntong na mayapa si Lolo Fernan. Dahil sa katandaan, bigla na lamang itong hindi nagising isang araw. Ngunit kahit na mayapa na ito, nanatili pa rin sa tahanan ang magpipinsan. Napamahal sa yumao kaya anuman ang mangyari, mamamalagi pa rin sa tahanang yun. Pinabayaan ng mga magulang kaya walang pumalag sa pagpapasya. Sa puntong ito naman, napansin ni Diwa sa partikular na petsang may umaaligid. Binalaan sina Dino at Miko tungkol doon, kaya doble ingat at mas naging alerto sa paligid. Hindi nagtagal, naglakas loob na ang aswang sa pag-atake. Oras ng hapunan ng mga sandaling yun, nang biglang tumagos si Miko sa dingding. Sa sobrang bilis hindi nakita kung anong klase ng halimaw ang tumangay. Nang mag-init ang mutya, kagad kumilos si Diwa. Kaso walang naabutan. Nagtamo ng kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pinsan. Mano-manong gamutan. Ginamit ang iniwang lana ni Lolo Fernan. At mabilis na humupa ang kirot at nagsara ang sugat. Nang tanungin si Miko, inilarawan ang aswang na may mahabang kuko. Malansa ang amoy, mahaba ang dila, at mabilis ang pagkilos. Kagad itong nawala matapos tangayin at kalmutin. Binulong nito ang pangalan ng yumaong si Lolo Fernan. Teka, ilan ba ang kaaway na aswang ni Lolo Fernan? May pinuksa ng kubot, tapos may kapatid pa na hindi natin alam kung kailan naatake. Sandali, hindi kaya yun ang kapatid? Wika ni Dino. Walang duda na yun nga. Angkan lang naman ito ang binanggit ni Lolo Fernan. Nilinaw niya sa akin na wala na siyang kalaban bukod dito. Kung ganon, lumabas na rin sa lungga ang aswang na yon. Hindi na tayo ligtas dito. Kahit nasa loob ng bahay, magagawa pa rin...
Natigilan si Diwa nang mapansin ang pag-init ng tangan. Nang sunda ng bakas nito sa hangin, nasipat sa hindi kalayuan ang isang matanda na sa pagkakaalala, lola ni Frankie, yung nababalita dati na isang mambabarang. Bukod sa matanda, may kasama pa itong lalaki. Hindi niya kilala. Kaagad ding nagsialisan nang makita ang dalaga. Sinunda ni Diwa hanggang sa nadinig ang usapan ng mga ito. Magkasabwat pala sila. Matagal na palang hinahanap ng angka nito ang kinaroroonan ni Lolo Fernan. Sakto na ang matandang mambabarang ang napagtanungan. At dahil may atraso ang magpipinsan sa apo nitong si Frankie, nagtulungan ang mga ito. Ito ang nagturo ng tahanan. Magkakasundo talaga ang parehong nagsisilbi sa kaliwa. Nagtutulungan yung mambabarang at isang aswang. Wika ni Diwa. Gulat na napalingon ng mga ito. Hindi inaasahan na nakasunod pala ang dalaga. Kagad kumaripas ang mambabarang. Iniwan ang lalaking aswang. Tama nga pala ang sinabi ni Delia. Isang babae ang sumunod sa yapak ni Tandang Fernan. Wala pa naman sa bokabularyo ko ang pumatol sa babae. Kaya ayusin natin ang hidwaan sa pamamagitan ng maayos na usapan. Ibigay mo sa akin ang mutya na pumatay sa angkan ko at palalayain na kita. Wika ng lalaking aswang na nagngangalang Fidel. At sino ka naman sa inaakala mo? Matatanggap ko pa kung si Lolo Fernan yung magdidikta. Pero kung ang kagaya mo, utot mo. Walang maayos na usapan dahil hindi ako ganong kabait. Inatake mo nga si Lolo noon. Sinugod mo rin yung pinsan ko kaya huwag kang umasa sa maayos na usapan. Tugon ni Diwa. Ababa, Tibukano, ang lakas mong maghamon eh. Hindi ka ba natatakot na madulas ang swerte at bagsakan ka ng malas? Walang makakapagsabi. Baka ikamamatay mo kung ipipilit na makipaglaban sa akin. May oras ka pa para magdesisyon. Ibigay mo sa akin ang mutya at ipapangako ko na magtatapos sa araw na ito ang anumang kaguluhan sa pagitan natin. Wika ni Fidel. Inilabas ni Diwa ang mutya. Nakita niya kung paano kumislap ang mga mata ng kalaban. Nilahad ang palad sa pag-aakalang ibibigay. Sinugod ng dalaga. Pinakawala ng ilang ulit na suntok. Hindi nakapalag sa bilis ng pagkilos. Napailing matapos matanggalan ng ngipin. Nasagad ang galit ng lalaking aswang. Nagpalit ng anyo sabay atake. Sumugod ng kalmot. Kumakagat pa kapag nagkataon. Ngunit lahat ng ito ay pasimpleng naiwasan ni Diwa. Kinulang sa lakas ang aswang. Dahil ilang minuto na ang lumipas, ngunit hindi man lamang ito pinagpawisan. Hindi rin kailangang kumilos ng kumilos dahil isang tabi lang makakailag na ito. At nang makatsyempo, nahawakan sa leeg dahilan para mahinto saglit. Alam mo, mabuti pa yung kapatid mong babae. Nagustuhan ko pa yung laban dahil di hamak na mas malakas siya kumpara sa'yo. Bagong yanggaw ka lang ba? Masyado kang pulpul. Pangaasar ni Diwa. Nanigas ang mukha ng aswang matapos ang panlalait. Hindi hinayaang makapalag. Binalian ang braso at binti. Sinaksak ang tiyan gamit ang sarili nitong kuko. Saka lamang naglabas ng punyal si Diwa para wakwakin ang tiyan at dukutin ang puso ng aswang.
Dilat ang mga mata ng nilalang habang nakabulagta. Pagkatapos sa nilalang, pinuntahan ang bahay ni Frankie. Hinanap mismo ang mambabarang. Kagad itong nakiusap na palampasin na lamang ang ginawa. Humingi ito ng tawad. Naramdaman ni Diwa ang taimtim nitong pakiusap. Kaya naman binigyan niya ng pagkakataon. Binantaan na sa oras na sirain ang pangako. Babalikan niya ito upang tapusin. Pati ang apo nitong si Frankie, hindi makatingin. Matapos ang mga pangyayari, hindi nagpakampante si Diwa. Patuloy na nagmasid sa paligid. Maging ang pinsa na si Miko at Dino, alerto sa lahat ng oras. Nang may pagkakataon, pinuntahan nila ang lugar na pinagmula ng kalaban. Ang naabutan na lamang ay lumang bahay na walang tao. Ang sabi ng kapitbahay, ang magkapatid na Delia at Fidel ang nakatira. Dahil patay na pareho, nakahinga ng maluwag ang dalaga. Sa kabutihang palad, tuluyang natuldukan ng problema. Hindi na sinundan pa ng ibang kaganapan. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na ginampanan ni Diwa ang tungkulin bilang manunugis. At dahil wala ng aswang na gumagambala sa pamilya, inasikaso ang mga nilalang na naglipa na sa iba't ibang sulok ng bayan. At dahil hindi sa lahat ng oras mahuhulaan ang mga mangyayari, may pagkakataon na bigong isalba ang buhay ng biktima. Gayunpaman, mas marami itong natulungan. Hindi na siya nakapag-asawa dahil sa tungkulin. Kaya maraming nabuong usapan kung saan napunta ang mutsyang tangan. May mga nagsasabi, merong pinagmanahan, ibinaon sa lupa o muling binalik sa kalangitan. Ngunit lahat ng ito ay walang patunay. Iisa lamang ang alam nila. Sa kasaysayan ay may isang babae na humawak ng malakas na tangan na kung tawagin ay mutya ng kulog at kidlat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.